Final inspection, nakakita tayo sa bubong. Kasama natin si Jun. Kasama natin si Jun. DRC. Siyempre, lalaki mo sa taas. Ikaw ang nagtali eh. Para sure tayo. Nagkanda wala na natiwala, no? Busog na rin kasi. Busog sa final inspection. Lagyan yung tubig yung tibahan. Tapos abot yung buskas. Paano ba ginawa niyo? Abot-abot? Oo, ganun na lang. Nabot-abot namin eh. Yeah! Arisa. Pagka nahurag, alam na. Tapula siya. Iabot mo, Aris. Hahaba yung Aris. Ayan, yung panahon ngayon, makulimlim, may low pressure. Dito na naman kami dito, final inspection sa ginawa namin dito sa bubong. So una, kung makikita nyo, mga upos dyan, tanggalin mo. Dati naiipon ng tubig at may mga kitik-kitik. Ngayon wala na. Wala na, yan. So, wala na siyang na-stock na tubig. Hindi tulad ng dati. Same dito. Ayan, dati to puro tubig to. May mga kitikiti dyan kung nakita nyo sa mga unang video. Ngayon, tinanggal natin yung nasa ibabaw na cup, drain cup. Yung nagiging cause ng pag-stuck ng tubig, pag-stagnant. So hanggang doon, pinagatan natin. So yung main reason natin bakit tayo nandito at ginawa natin to is yung mga side flashing. Ako nakikita nyo bago na to, ito hindi halata na nakasilan kasi transparent yung ginamit nating sealant. Pero yan hanggang doon sa dulo naka sealant. So dinugtong na natin yung ilalim na dati hindi naka-fit doon sa pinakang side nito. Ngayon dugtong na yan. Pero yung additional work na pinagawa ni owner kasi mayroon daw tulo sa master's bed. Itong area kasi na yung master's bed, so may tumutulo somewhere dito. Kaya ang ginawa natin, yung mga tech screw pinagsisealant natin para hindi na panggalingan ng leakage. Ayun, yun lang yung suspected source ng leakage natin. Medyo matagal na rin kasi itong bubong na to, kaya tuloy video? Play. Riz, tingnan mo, Riz sa ilalim ha. Ayan, naglaligtis na tayo. Yun yung pressure na manggagaling dito kung malakas yung tubig, malakas na tubig ulan, manggagaling dito. Ito yung concern ni client. Kaya dati nagkakaroon ng leakage dahil yung tubig na na nanggagaling sa kabila, lumulusot din doon sa ilalim. So ito, wala na siyang lulusutan. Ayan. Kasi nasilant na lahat. Na-connect na natin yung siding. Ayan. Ayan o, yung na-stuck na tubig dito, may connection kasi itong dalawang yero na to na hindi magkapantay. So ang possibility niyan, since hindi ito naka sealant, naka-bulkasil. Galing talaga ni boss magdaliri, oh. Nasirit yung tubig, oh. So stuck na tubig yan. Pumasok doon, ipon doon, since wala na siyang tatakbuhan, nung umapak tayo dito, napiga siya. So kailangan nating isilan to. Part din ng ating trabaho to eh. So kabilang side ganun din. Nagdugtong sila ng hindi pareho yung pantay. Hindi pareho yung cut. Same yan. Yan oh. Ito yung mga stock na tagal ng ulan. Patuyin mo muna. Pupunasan ko eh. Sige.
Ayan, videohan ko daw siya. Pinifix na natin. Hanggang dito sa kabilang group. Ito yung madalas nagiging problema, lalo na pag tag-ulan. Yung nakaraan, may nakita ako nakaakitin sa bubong. Nag-i-inspection din sila ng sealant ng ano nila. Saan? Doon sa kabilang side. So ang final touch natin, napiga yung ilalim na may stock ng tubig. So nire-rectify natin. Sinisilant natin kasama si Foreman. Foreman! Shout out Foreman! Buto! Yan. Yung mga problema na mangbubong dito, mga kalawangin na dyan. Sa Greenwoods subdivision dito sa Dasmano, may mga problema, may mga tulo-tulo na yung bubong nyo. PM nyo lang kami. Yan o. Kita ko na yung mga bubong nyo. Kalawangin na. Palitan mo na yan. Palitan nyo na yan. Ha? O, ano ko. O. Habang tag-ulan pa, kita nyo yung tulo. No? Hirap pag tumulo. Magkamala kang tapak ka, boss. Hirap pag tumulo pag tag-init. Ang ganda, puro kalawang na. Yaw! DR Construction. DRC.